Magandang buhay, Sir Paul. Ako si Reggie. May edad na po ako. Tubong Negros Occidental, pero nakitira sa Lumban, Laguna ngayon. Dito ko na po kasi nakilala ang aking napangasawa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, patungkol sa nakakapanghilakbot kong karanasan. Panahon pa ng aking kabataan. Isang pangyayari na hanggang ngayon, paulit-ulit na nagmumulto sa aking isipan. 19 na taong gulang pa lamang ako noon. Madalas kaming mag-ayaan ng pinsan kong si Mark ng mga sa tuwing kumagat na ang dilim. Sa naalala ko, magkasing edad lang kaming dalawa, kaya siguro madalas kami magkasundo sa mga bagay-bagay. Kagaya na lamang ng tipo namin sa isang babae, pagtatampisaw sa batis, paglalakwatsa, at higit sa lahat ay ang pangangaso. Hoy, kayong dalawa, mag-iingat kayo sa pumumundok nyo, ane. Baka kung mapano pa kayo. May napabalita kasi noong nakaraan. May mga pagala-gala daw aswang dito sa ating nayon. Nagkatinginan kami ni Mark matapos marinig ang sinabi ni nanay. Pero imbis na matakot, napatawa na lang kaming dalawa. Tiya Loling naman, hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga aswang. Sa tagal ng pangangaso namin ni Reggie, ni minsan ho, wala pa kami nakakaengkwentrong aswang. Di ba, pinsan? Oo nga naman po, inay. At saka masyado na po kaming malalakas ni Mark. Kung totoo man pong may mga aswang na pagala-gala dyan sa labas, nako, hindi po inuubra sa amin. Napatawa na lang kami ni Mark. Sukbit ang mga kinakailangang mga gamit. Sinimulan na po namin na maglakad patungo doon sa pinupuntirya naming bundok. Dala ni Mark yung kanyang sibat, habang dala ko naman yung aking sundang, pana at sakong mapaglalagyan namin ng mga huli. Inabutan na nga kami ng dilim sa daan bago namin tuluyang narating ang pinakapusod ng gubat, na ayon nga sa mga sabi-sabi ay pinamumugaran daw ng mga mababangis na hayop. Sobrang tahimik po ng paligid ng lugar na iyon, Sir Paul, kaya akala namin ni Mark baka hindi totoo yung mga bali-balita na maraming hayop doon sa lugar. Gusto na nga sana naming umuwi, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang tuyong sanga ang aksidente kong natabakan. Naging sanhi ito upang mabulabog ang mga hayop. Biglang humuni ng sunod-sunod ang mga kuliglig. Nasundan pa ito ng mga kaduskos na tila ba nanggagaling sa yabag ng mga hayop. Nagpulasan din ang mga ibon na nanggaling sa isang puno. Totoo nga, maraming ang hayop dito sa lugar na to, pinsan. Pagkakataon na natin to. Makakarami tayo. Kaagad na ipiniwesto ni Mark ang kanyang sibat. Maya-maya lamang, walang pag-aalinlangan niyang pinabulusok ito patungo sa direksyon ng isang baboy ramo. Subalit sa liksi ng baboy ramo, nagawa nitong ilagan ng sibat ni Mark. Nang oras na yun, yung flashlight na nakalagay sa aking ulo, papundi-pundi na. Mabuti na lamang dahil bilog ang buwan ng gabing yun, kahit papaano, meron kaming liwanag na nagagamit. Kumuha ako ng palaso. Sinipat ko ang baboy gamit ang aking pana. Sa kabutihang palad, nagawa kong tamaan sa leeg ang baboy ramo. Napatakpo pa ito ng mabilis, ngunit sa paglaon, natumba rin sa lupa, saka nangisay-ngisay. Ang galing mo, pinsan. Akalain mo yun? Natamaan mo yung baboy. Malit na bagay lang yun, pinsan. Pareho lang tayo magaling. Nasa tugo talaga natin yung pagiging mahusay na mga ngaso. Nilapitan po namin yung baboy. Subalit pagkadating namin sa kinaroroonan nito, isang asong gubat naman ang bumungad sa amin. Walang ano-ano, sinakmal nito ang karne ng baboy ramo. Sinubukan naming itaboy ang aso na iyon, ngunit humangos lamang ito at nagngalit ang mga pangil upang sindakin kami. Antikas itong aso na to. Akala niya siguro matatakot tayo. Ako nakapatay dyan, oh. Amin yan. Mas ka nga dito, aso. Baka gusto mo madagdag ka sa mahuhuli namin ngayong gabi. Nang sandaling yun,
ay tila hindi ako naririnig ng asong gubat na iyon, Sir Paul. Patuloy lamang ito sa pagsunggab ng karne ng baboy ramo. Kaya ang ginawa ko po, napilitan tuloy akong kumuha ulit ng palaso at dali-dali itong ibinala sa aking pana. Sa pangalawang pagkakataon nga, pinalipad ko ang palaso patungo sa direksyon ng asong gubat. Direkta kong nasa pulang aso. Subalit ang katakataka, hindi siya tinabla ng palaso. Bumaluktot pa nga ang palaso habang ang asong gubat naman mabangis na umangil. Mula sa pagkakatalikod nito, dahan-dahan itong lumingon sa amin ni Mark. Tuloy, harapan naming nakita ang nakakatakot na wangis nito. Naiibang asong gubat na yun kumpara sa ordinaryong aso. Nagpupulahan kasi ang mga mata nito na para bang mga baga na umaapoy. Tumutulo nga rin po sa bibig nito ang mga dugo na nanggagaling sa patay na baboy ramo. Reggie, mukhang matapang isang to ha. Maging alisto ka. Baka kasi sunggaban tayo nito. Kumalma ka lang, Mark. Hayop lang yan. Tao tayo. Di hamak na mas matapang at matalino tayo sa isang yan. Ngunit, parang nilaman ko ang sarili kong salita sa mga sandaling yon. Bigla na lamang kasi ako nakaramdam ng takot. Lalo pa, nang bigyan ako ng mabalasik na tingin ng asong iyon. Doon ko napagtanto na pambihira nga ang asong yon. Imbis na palaso, sundang ang kinuha ko. Sa mga hindi pala nakakaalam, yung sundang, itak yan. Yung malaking kutsilyo. Maya-maya lamang, bigla na nga lumundag yung aso na yon sa direksyon namin. Sinalubong ko ito gamit ang sundang ko. Kumpiyansa ako nun kasi bagong hasa lang ito. Sa liksi ng kilos nito, nahirapan akong paslangin ito. Dala nga ng aking pakikipaglaban, nagtamo ako ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Maging si Mark nahirapan din kung hahabulin ba ang galaw ng aso. Nang magkaroon ng tamang tiyempo, kaagad kong naiwasiwas ang sundang na tumama sa dibdib ng nilalang. Ang malas nga lang, nakatakas ang aso, kaya hindi namin ito tuluyang napas lang. May sa demonyo yata yung aswang na yun. Ay, mabuti pa kalimutan na lang natin yun, pinsan. Ang mahalaga ngayon ligtas tayo. At nasa atin din yung karne ng baboy. Isinilid namin ang karne ng baboy ramo sa dala naming sako. Pagkatapos sa ipinagpatuloy namin ni Mark ang pangangaso. Hanggang sa makahuli kami ng matching, 3 musang, at isa pang maliit na baboy ramo. Kontento na kami noon. Uuwi na sana kami. Kaso, bigla naman kaming nakarinig ng sigaw ng isang babae hindi kalayuan. Humihingi ito ng saklolo. Kaagad namin hinanap ang pinagmumulan ng sigaw hanggang sa dinala kami ng aming mga paa patungo sa kinaroroonan ng isang babae na pinagtutulungang harasin ng grupo ng mga malalaking itim na aso. Nang makita namin yon ni Mark, ay walang pag-aalinlangan na tinulungan namin ng babae. Hinanda kaagad ni Mark ang sibat niya. Ako naman yung sundang ko. Nilabanan po namin 2 ang mga aso na iyon at sa pagkakataon na iyon, kahit mabilis at mababangis pa rin sila, parang nakabisado na namin ang mga galaw nila. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lamang kami nang yung babae pong niligtas namin, pinagbabato ang mga dala namin. Partikular, yung bawang, pati mga asin. Kami kasi ng pinsan ko, nagdadala po palagi ng ricados, pangluto, uling, kaldero, at kung ano-ano pa, para kung sakaling abutin kami ng gabi at kinakailangan matulog sa kagubatan, meron kaming dalang pangluto. Kaya meron kami mga ricados. Ngunit ang pinagtaka namin, dahil noong tinamaan po yung mga aso ng mga bawang at mga asin, grabe silang masaktan. At sa katunayan, mabilis nga po silang umalis. Takbo sila. Umiiyak-iyak pa. Nagtataka na lang kami noon. Hanggang sa maya-maya,
hinila po kami ng babae na yun papalabas doon sa kagubatan na yun. Sinabi nga namin yung mga nahuli namin pero hayaan na raw namin yun dahil baka bumalik daw yung mga aswang. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ng babae pero mukhang nasagot naman ang mga tanong namin dahil maya-maya lamang nakita namin pabalik na po yung mga aso at sa pagkakataon na iyon mas marami na po sila. Mas malalaki pa nga po yung iba. Ngunit buti na lamang po, nakalabas na kami ng kagubatan na iyon at sa pagkakataon na iyon, hindi na kami hinabol pa ng mga asong aswang. Ate, totoo po bang mga aswang yun? Oo. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin. Utang na loob ko ang buhay ko sa inyo. Mula po noon, hindi na kami nangasupa ng pinsan ko. Na-trauma at natakot na kami. Dito na lang po, Sir Paul. Salamat po.